Hello, Scorpio! Ito yung unang reading mo for this month of November. Pero kahit lumipas yung month na nilagay ko dyan, lahat mo na readings ko rito ay timeless. So, in this reading, titingnan natin ano yung mga possible na paparating sa iyo for this month. Okay, take note, possible. Hindi ko sinabing sureball na. Maaaring darating sa iyo. Okay. And I will only be using my fortune cards for this specific reading kasi nauumay na ako sa tarot cards. No? Okay, mag-alala, meron pa naman mga iba pang reading sa bawat signs ngayong month na ito. So, una pa lamang ito. So, pagpasensyaan nyo lang kung hindi ako agad-agad makaka-upload kasi marami ako palaging bookings ng private reading. Ha? And kung interesado kayo dyan, tignan nyo na lang. Lagi ko naman ilalagay sa mga video ko sa description yung link papunta sa official page ko. Purple tin, may blue check sa kanan. Kayo po ang mag-PM, kayo po yung mag-message sa akin. Hindi ko po kayo i-add friend, hindi po ako mauunang mag-message sa inyo. Mag-ingat kayo sa mga fake na nagpapanggap na ako sa iba't ibang platforms. And then, sobrang na-appreciate ko po yung mga nag-a-avail ng membership subscription, yung mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong po kung magla-like, follow, or subscribe kayo, lalo na kung bago kayo. Okay? Para madagdagan po yung ating mga followers or subscribers. Okay. Scorpio. Meron kang heart, broom, moon, money path, gong, wall, bowl, forest, purse, rose, scales, and beetle. Ganda. Siyempre, may mga neutral cards tayo. May positive, may negative. Hindi ko kontrolado yan. Wala akong magagawa dyan. Ako taga-hugot lang, taga-chika lang. Kung ano yung nakikita ko, napapakiramdaman ko. Okay? Gawin nyo lang gabay itong reading. Hindi ko sinabi na ang reading, mag-rely kayo rito. Hindi ito substitute ng medical professional help. Okay? Especially when it comes to health, dumiretso kayo sa doctors ninyo. Reading lang ito, gamitin nyo sa tama. Okay? Kunin nyo lang ano yung mga mabubuti, ano yung mga magdudulot ng, alam mo yun, yung mga makakatulong lamang sa situation ninyo. Okay. So, heart. Love, deep affection, and caring. Uy, mukhang malalim ang nararamdaman mo or nararamdaman nitong person na ito sa iyo. Kung connection ito. It could be deep friendship, it could be deep romantic na feelings. Or kung hindi, pwede rin namang hindi ito person. It could be a situation, it could be anything na meron kang malalim na pwedeng bagay na merong malalim na sentimental value sa iyo. Or pwede rin hindi bagay, pwedeng sitwasyon na ganun kalalim yung feelings mo para doon sa bagay na yun, tao or situation na yun. Okay? Ganun ka-special. No? O broom is about, bago anything na bago. Pero to be specific, it's a place. It could be a new work environment. It could be literally bagong bahay, bagong lilipatan. Okay? Basta meron ditong new surroundings, new people, new setup, new place, new job, new company, kung ano man yung nagre-relate sa inyo since ito ay general reading only. Meron ding mga pagbabago for you. Kaya nga may pagbabago ng surroundings dito .
Pwedeng ma-assign ka ng ibang lugar o lumipat ka na ibang barangay, ibang tirahan, ibang apartment, no? Bagong pakikisama, bagong pakikisalamuha, bagong experiences, new chapter, okay? New adventures for you. Pero more on may mga changes. Okay? O money path. Etong money path na to, hindi to yung pera na kusa na mahuhulog sa iyo. I think ito ay panibagong source or opportunity na kumita ka. Or mas mapaangat mo yung quality of living mo or mas mapaangat mo yung sales mo kung may negosyo ka or mapaangat mo yung salary mo. Kasi meron nga something na paglipat and bago. May mga pagbabago. So, yun ay na-associate ko siya doon. So, para sa akin, ito ay maaaring ito na yung path towards abundance, path towards your success, no? Gong is an exciting event. May agaw eksena rito. Kasi di ba yung gong ganun? Parang announcement or agaw eksena. Pag pinukpok kasi yun is to catch attention para marinig ninyo may importanteng balita, may importanteng announcement. Okay? So, magantay ka na lang kung ano man itong importanteng ganap or announcement na yan. Wall is about misunderstandings. Or pagsiset ng boundaries. Kasi parang gumagawa ka ng wall, gumagawa ka ng distansya, gumagawa ka ng limitasyon. Okay. Pero meron kasing sinasabi dito na maaaring magkaroon ng mga di pagkakaunawaan. Sa workplace man yan, sa pamilya, or sa specific person, kung sino man yan. Okay? Basta mag-set ka ng limits kung alimbawang ito ay boundaries. Or maybe meron something dito na alam mo yon, yung parang lalagpas doon sa limit. Like, trespassing or invasion ng iyong privacy. Parang ganun. Bowl. Wow, bowl is abundance. Plenty of material things. Kung ano man ito ay hitik. Ito ay marami. Plentiful nga eh. No? So, ayan, masagana. Expect mo na expect mo ni abundance. Kung ano man yung abundance na yan. Ang abundance, hindi lang naman yan sa material. Okay? Forest. Pagiging magulo isip. Hindi makapag-decide. Pag-iisip man ito or situation. Ito yung mga situation na walang kasiguraduhan. It would be better na palilipasin mo na lang yan. Kung pag-iisip mo man yan or situation na walang kasiguraduhan, magulo, unsure, wag mo na lang munang ituloy. Palipasin na lang muna kung hindi naman emergency. Okay? First is, sinasabi rito na mag-pay attention ka sa finances. Okay, maaaring ito yung dapat mong bigyan ng focus sa ngayon, itong kabuhayan mo, itong negosyo mo, itong karir mo, financial. Okay? Yun naman yun. Ibig sabihin, maaaring ito yung bibigyan mo ng focus since you are, may sinasabi rin dito about money path. Okay? Rose. Romance is in the air daw. Kasi nga meron ka ring heart dito, love, deep connection, affection, caring. Diba? Yung sinasabi ko kanina, special feelings. So, pwede, iba sa inyo, pagpasok sa commitment, relationship, new person. Scales, keep your life in balance, Scorpio.
So, may mga kailangan kang ayusin, balansihin, kontrolin, no? Especially dun sa mga areas na kulang or sumusobra. Kung ano man ang pinatutungkulan nito dito sa reading mo. Okay? Pwedeng related sa financial, kasi may lumilitaw na financial dyan. Pwedeng tumutungkol dun sa boundaries na sinasabi ko, kasi sabi ko parang merong mga lumalagpas sa limitasyon, boundaries, trespassing, invasion of privacy. So, mag-set ka ng boundaries, limitation, balansehin mo lang. Hindi, di ba, yun yung mga kasabihan, lahat ng bagay na kulang, lahat ng bagay na sobra, ay unhealthy or hindi nakakabuti. No? And for the last card, you have good fortune, beetle, ganda. So, maaaring ito na yung buenas mo, yung mahahanap mo na yung path to success, path to abundance, path to fulfillment, or financial security. O, diba? So, baka ito na yun. Kasi meron something na buenas this month for you. Okay? So, yun lang, yung mga na-pick up kong mga mensahe para sa inyo. Lahat ng mensahe dito, gamitin nyo na lang sa kung paano ito makakabuti para sa inyo. Gawin nyo lamang, guide. Okay? Take care, babush.